Reaksyon ng mga celebrities sa pagkatalo nila sa eleksyon 2025. Luis Manzano. Nanatiling positibo pa rin ang actor-host na si Luis Manzano sa kabila pa man ng kanyang pagkatalo sa midterm election. Natalo nga siya sa pagka-vice gobernador ng Batangas at nalamangan ng kanyang kalaban. Nitong araw ng Miyerkules, lubusang nagpapasalamat pa rin siya at parang nanalo na rin umano siya dahil sa pagmamahal ng mga Batanggenyos sa kanyang pasasalamat at pahayag. Mga kababayan kong Batanggenyo, hindi man tayo pinalad sa resulta ng halalan, panalo pa rin ako dahil sa inyo. Sa bawat ngiti, kwento at yakap na ibinahagi nyo sa kampanya, mas naramdaman ko ang tibok ng puso ng Batangas. Mas napalapit ako sa inyo, mas nakilala ko kayo at iyon ay habang buhay kong babaunin. Pinasalamatan niya rin ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Salamat sa mga supporters, sa pamilya ko at higit sa lahat sa Diyos na naging gabay sa buong laban. Masigla at napakasaya ng kampanya dahil nakasama ko kayo at kahit tapos na ang eleksyon, ito ay umpisa pa lamang na matagal pa nating pagsasamahan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bong Revilla. Tila emosyonal kong ilarawan ng mga netizens ang naging reaksyon ni Bong Revilla sa kanyang pagkatalo sa eleksyon bilang senador. Nitong araw ng Martes, bandang 3:00 ng hapon, ay nagbahagi siya ng mensahe sa kanyang Facebook account. Ngunit agad naman niyang binura ang naturang post dahil malabo nga na siya ay makapasok sa top 12. Pinasalamatan niya ang kanyang mga taga-suporta na siyang laman sa buradong post niya. Saad niya, "Maraming salamat po mga kababayan. Sa kabila ng di natin inaasahan, nag-uumapaw sa pasasalamat ang aking puso sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta. Sa ating sama-samang pag-ikot sa buong bansa, hinding-hindi ko malilimutan ang bawat matamis na ngiti. Mahigpit na yapos at mainit na pagsalubong, nakaukit sa akin ang inyong tiwala, gayon din ang bawat patak ng pawis at sakripisyo ng bawat isa na tumulong at nagsikap sa ating pangangampanya. Ang paglilingkod ay isang pribilehiyo mula sa inyo at sa Panginoon at atin laging pinapasa Diyos ang ating tinatahak. Nawa, ngayon tapos na ang panahong ito, makita natin sa ating mga sarili na muling magkaisa sa ilalim ng iisa nating bandila. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat, mabuhay ang Pilipinas." Kasunod pa ng kanyang buradong mensahe ay ang pag-post niya ng praying hand emoji na nag-iwan ng samot-saring reaksyon para sa mga netizens. Angelica de la Cruz. Positibo pa rin ang reaksyon ng aktres sa kabila pa man ng kanyang pagkatalo bilang vice mayor ng Malabon. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta na hindi siya iniwan simula't umpisa. Binati niya rin ang mga nanalong kandidato at pahayag niya, "Ako po at aking pamilya ay taus-pusong magpapasalamat sa lahat ng nagtiwala at sumuporta sa akin. Sa bawat tulong, nagbigay ng lakas, dasal at oras para sa akin. Maraming salamat at sa lahat ng nanalo, congratulations po." EJ Falcon. Tinanggap naman ng actor-turned-politician ang kanyang pagkatalo bilang representative sa 2nd distrito ng Oriental Mindoro. Sa kanyang opisyal na post, nire-respeto niya ang boto ng publiko na hindi pabor sa kanya. Saad niya, "Nagdesisyon na po ang Oriental Mindoreños. Hindi man po pumabor sa inyong lingkod ang naging resulta, pero masaya po ako na ibinigay po natin ang lahat ng ating makakaya para ipakita ang malinis nating intensyon na maglingkod sa ating lalawigan." Nagpaabot din siya ng pagbati sa kanyang nanalong kalabang kandidato. "Congratulations po. Nawa po ang pagkapanalo niyo ay magbigay ng mas maalab na inspirasyon para lalong tulungan hindi lamang po ang mga taong sumusuporta sa inyo kundi ang buong Mindoreños ng 2nd Distrito." Marco Gumabaw. Taus-pusong pinasalamatan naman ng aktor ang lahat ng bumoto at sumuporta sa kanyang pagtakbo bilang congressman sa 4th na distrito ng Camarines Sur. Biguman sa eleksyon, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at naglabas ng pasasalamat at mensahe para sa lahat. "Maraming salamat po sa bawat nakipagkamay, nakipagkwentuhan at nagbukas ng puso't tahanan sa amin nitong nakaraang mga buwan. Taos-puso po ang aking pasasalamat. Hindi man ito ang resulta na aming hinangad,
alam kong ibinigay natin ang lahat at buong puso tayong lumaban. Sa lahat ng bumoto, sumuporta, tumulong at naniwala, salamat po sa pagtanggap sa amin, sa inyong tiwala at sa pagmamahal na ipinakita ninyo sa bawat sulok ng partido. Willie Revillame. Bagamat wala pang opisyal na pahayag at mensahe si Kuya Will kaugnay na sa kanyang pagkatalo sa eleksyon 2025 bilang senador, ayon sa source, okay naman daw ito matapos malaman ang resulta ng botohan. Kahit sa partial at unofficial result pa ay tanggap na raw nito ang kanyang pagkatalo. Manny Pacquiao. Ikinagulat ng pamilya ni Manny Pacquiao ang naging resulta ng botohan ngayong eleksyon. Ngunit tanggap naman nila ang pagkatalo nito bilang senador. Inaasahang hindi na muna ito magbabalik senado. Ngunit sa darating na July 19 ay balik boxing ulit ito. Para na sa WBC Welterweight Championship sa Las Vegas. Jimmy Bondoc. Bukas na tinanggap naman ng OPM singer ang kanyang pagkatalo bilang senador sa eleksyon ngayong taon. Sa kanyang Facebook page, nag-iwan siya ng mensahe at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Wala pong sapat na salita upang maipakita ko ang aking pasasalamat sa Panginoon at sa taong bayan para sa pagkakataong ito. Diyos ang nagluklok at ang kanyang pasya ay sapat sa akin. Ang eleksyon po ay pansamantalang laban. Ngunit ang tuluyang laban ay ang pagtatanggol sa bayan natin mula sa kasamaan. Hindi biro ang ating kinalalagyan, ngunit dahil sa paligsahan ng eleksyon, sandali tayong nalingat sa totoong kalagayan ng bayan. Sana makita nating lahat na hindi na nadadaan sa galit at paninira ang mga problema natin. Ang talakayan ng ating bayan, salamat po sa milyon-milyong nagtiwala, ang dami nating nagawa sa kakaunting pondo at tao. Sana ito na nga ang kinabukasan ng politika sa Pilipinas. Sana gising na nga ang Pilipino at mas magising pa. Dan Fernandez. Talo man ang aktor sa kanyang pagtakbo bilang governor ng Laguna, tinanggap niya ang resulta ng botohan. Sa Facebook post ng actor-turned-politician kung saan nagpaabot rin siya ng pagbati sa kanyang nanalong kalaban, pahayag niya, "Sa lahat ng mga nagtiwala, sumuporta at patuloy na naninindigan kasama ko. Taos-puso po akong nagpapasalamat. Hindi man natin nakamit ang tagumpay sa eleksyon na ito, mananatiling buong aking paninindigan at pagmamahal para sa ating lalawigan." Giit pa niya na hindi pa rin mawawala ang pagmamahal niya sa kanilang lugar at kahit hindi pa man siya pinalad, ay makakaasa pa rin ng mga residente. Nakatuwang pa rin siya sa pag-unlad ng kanilang lalawigan. Matatanda ang nasangkot sa kontrobersiya si Dan at inakusahang gumamit ng public funds para makapagbigay ng bigas kasagsagan ng campaign period. Ngunit isa ito sa mga ipinagbabawal ng COMELEC na ginagawa ng mga kumakandidato. Ano ang masasabi niyo sa naging reaksyon ng mga celebrities sa kanilang pagkatalo sa eleksyon 2025? Just comment below.